Inako ni Coach Nenad Vucinic ang pagbalasa sa hanay ng Meralco, partikular sa kanilang import nang palitan nito si Marvin Jones, pabor kay Patrick Gardner. Ibinahagi naman ni Coach Tim ang strategy ni Coach Yang ng Rain or Shine ngayong semis para tuluyang pulbusin ang Barangay Ginebra at si Senator Dante Marcoleta. Sinabing hindi basta-basta dapat ipamigay ang citizenship sa ibang lahi nang dinggin ang naturalization ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bunga ng dalawang pagkatalo sa TNT tropang 5G sa semis, tuluyan ang nagpalit ng import ang Meralco Bolts at base kay Coach Nenad Vucinic, siya ang responsable dito. Ito ay sa kabila ng usap-usapan ng fans na scripted or bigay ng Meralco ang laban sa TNT tropang 5G dahil umano sa pareho silang MVP group. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Nenad sa report ni Ruben Tirado sa Spin. Ang pagpapalit ng import ay sarili kong desisyon at inaprubahan naman ng management. Pakiramdam po kasi kailangan namin ng pagbabago sa chemistry ng team para matalo ang matinding kalaban namin sa semifinals. Parang double-edged sword to ha, at malaking sugal to dahil kulang ang oras para mag-adjust. Pwedeng maging successful, pwede ring hindi. Pero parte yun ng trabaho ng mga gumagawa ng decision eh. Handa akong akuin ang responsibilidad at excited ako sa malaking hamon na yan. Alam niya, sa totoo lang mga playoffs ha, parang mas lalong nababasag ngayon yung sinasabi ng ibang fans na bigayan or scripted daw ang serye dahil magkapatid sa MVP group ang Meralco Bolts at TNT tropang 5G, di ba? Kung bigayan talaga yan, bakit pa magpapalit ng import ang Meralco sa gitna ng semis habang nasa alanganing 2-1 deficit sila, di ba? Hindi biro yung ganong decision ha, lalo na isang panalo na lang yung TNT, dikit na agad sila sa finals. Kitang-kita na desperado yung Meralco na humanap ng bagong chemistry at panibagong atake laban dito sa TNT. At ang ipinasok nila si Patrick Gardner na galing Japan B-League Division 2. Ibang klase rin ang profile niya dahil bukod sa taas, marunong siyang bumanat sa labas. Sa Fukushima Firebands, nag-average siya ng 17.6 points at 7.3 rebounds habang tumitira ng 40% mula sa 3. Malaki, di ba? Ibig sabihin, hindi lang siya traditional big man mga playoffs. Pwede siyang humatak palabas ng depensa at magbukas ng spacing. Pinalitan niya si Marvin Jones na solid naman talaga para sa Meralco buong conference. Matapos mag-average ng 22.4 points, 11.2 rebounds sa elimination, at 20 points at 14 rebounds sa semis laban sa TNT. Ang laki din yan, di ba? So para sa akin, malinaw yung gusto mangyari ni Coach Nenad dito mga playoffs. Gusto niyang baguhin yung dynamics ng Meralco laban sa bagong import ng TNT na si Chris McCalla, si C-Mac. Si Jones kasi mas physical at traditional interior player, habang si Gardner mukhang mas stretch big at mas mobile offensively. Posibleng gusto nilang palabasin si C-Mac sa paint at gawing mas spread yung opensa. Pero malaking sugal yun ha, dahil kulang ang adjustment time at iba pang intensity ng PBA semis kumpara sa ibang regular season o ibang liga sa Asia. Sa tingin ko mga ka-playoffs, ang magiging susi dito is kung gaano kabilis makakakuha ng chemistry si Gardner sa locals, katulad ni na Chris Newsom, Bong Quinto at Cliff Hodge. Kapag mabilis siyang nakapag-adjust, pwedeng maging mas dangerous offensively ang Meralco dahil magkakaroon sila ng mas maraming spacing at outside shooting mula sa import, di ba? Samantala, inilabas naman ni Coach Tim Cohn ng tila strategy ng grupo ni Coach Yang Giao sa series. Ayon sa kanya, gusto manong pagurin ng Rain or Shine ng Barangay Ginebra. Ito umano ang rason bakit kailangan nilang maging matalino sa bakbakan. Dagdag pa niya, ayaw din nilang sabayan ang bilis ng laro ng grupo ni Coach Yang Giao. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Paige Xavier ng MSN.com. Alam namin ito talaga yung estilo ng larong gusto nilang ipakita dahil gusto nilang mapagod kami mula Sunday hanggang Friday para pagdating ulit ng laro sa Sunday, sila yung manalo sa energy war. Kaya kailangan maging matalino kami kung paano namin haharapin yon. Ayaw naman namin maglaro ng sobrang mabagal, pero siguradong ayaw rin namin sumabay sa sobrang bilis ng laro nila. Kaya ang importante talaga, mahanap namin yung tamang tempo ng laro. Alam nyo, maganda yung point dito ni Coach Tim kasi halatang hindi lang talent ang iniisip niya laban sa Rain or Shine, pati pacing at stamina ng buong serye, di ba? Alam niya na kapag tuluyang nasabayan ng Barangay Ginebra ang full court pressure, takbuhan at endless rotation ng Rain or Shine, doon unti-unting mauubos ang energy ng mga main players nila ng Barangay Ginebra.
Kaya ang gusto ni Coach Tim, kontrolado dapat yung tempo. Hindi sobrang bagal pero hindi rin magulo na gusto ni Coach Yang Yao. At totoo naman, yun talaga yung identity ng Rain or Shine ngayon. Hindi sila yung tipong aantayin ka lang sa half court. Gusto nila paulit-ulit kang pagurin hanggang sa fourth quarter. Doon sila susugod. Kapag napansin mong humihingal na o mabigat na yung paa ng kalaban, doon nagiging delikado ang Rain or Shine dahil tuloy-tuloy pa rin ang energy ng second unit nila. Kaya mahalaga sa Ginebra yung composure at shot selection. Dahil bawat turnover o bad shot, automatic transition chance agad para sa Elasto Painters. Sa tingin ko mga ka-playoffs sa Game 4, mas magiging chess match na yan kaysa simpleng ratratan lang. Posibleng subukan ng Barangay Ginebra na pabagalin ng ilang possessions gamit ang mas organized na half-court offense, habang si Rain or Shine naman, siguradong pipilitin ulit gawing track meet or mabilis yung laro. Ang magiging susi rito is kung sino ang unang makakapagdikta ng rhythm. Kapag napuwersa ng Rain or Shine ng mabilis na laro, buhay na buhay ulit ang serye. Pero kapag nakontrol ng Barangay Ginebra ang tempo at nabawasan nila ang turnovers, malaking chance na makuha nila ang 3-1 lead. Walang dudang magiging mainit ang bakbakan sa Game 4 ng PBA. Bakbakan na tila hindi rin aatrasan ni Senador Marcoleta sa issue ng naturalization. Sa kanyang interpellation ng dinggin ng kaso ni Benny Boatwright sa Senado, binigyan din ni Marcoleta ang halaga ng iba pang pamantayan bago ibigay ang hinihinging citizenship para sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Senador Dante Marcoleta sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sana meron pa pong iba sanang mga pamantayan na magagamit natin. Sana sa mga ganitong instances ay susuriin natin mabuti para sa ganon hindi lilitaw na napakadali nating i-grant ang citizenship na para sa atin ay bagay na dapat na kinakailangan maging masinop tayo at maging mahigpit sapagkat ang pagiging Pilipino po ay hindi basta binibigay ng kahit kanino. May point din naman si Senator Marcoleta sa sinabi niyang dapat maging mas mahigpit at mas maingat sa pagbibigay ng Filipino citizenship. Totoo naman kasi na hindi basta-basta ang pagiging Pilipino at hindi dapat magmukhang madali lang itong ibinibigay dahil lang sa sports. Kaya maiintindihan mo talaga kung bakit gusto niyang magkaroon ng mas malinaw na pamantayan sa mga ganitong naturalization cases. Magandang paalala rin to na dapat balansehin yung pangangailangan ng national team at ang halaga ng pagiging mamamayan sa bansa. Pero malinaw din yung punto ni Senator Francis Pangilinan at ng SBP kung bakit mahalaga si Benny Boatwright sa future ng Gilas, Pilipinas. Sa international basketball ngayon mga playoffs, halos lahat ng malalakas na bansa sa Asia gumagamit ng naturalized players para makasabay sa mataas na level ng competition. Hindi lang ito simpleng pagkuha ng import. Ang hinahanap ng Gilas ay player na swak sa sistema at kayang makatulong sa pagdedepensa ng Asian Games Gold at sa mas matinding laban sa FIBA competitions. Sa tingin ko mga ka-playoffs, malaking tulong si Boatwright sa Gilas kasi nga kaya niyang magbigay ng scoring, outside shooting at size bilang modern stretch 4. Kapag nagsama sila ni Justin Brownlee dito sa Asia, pwedeng maging mas versatile at mas dangerous offensively ang national team. Kaya kung maaprubahan ng naturalization niya, posibleng isa ito sa pinakamalaking dagdag lakas ng Gilas Pilipinas sa mga susunod na taon. So guys, maraming salamat.